Pag kami binabago kami, pag may tinatama kami, may mga sumasama loob. Kaya hindi madali ang magdesisyon para sa alam naming mas makabubuti. Ganon si Pope Paul VI, pero inurungan ba niya? Hindi. Pinagpatuloy niya. Sapagkat si Jesus ang nangunguna. Kaya malakas ang loob, hindi dahil natural na may lakas ang kalooban, malakas ang loob sapagkat si Jesus ang nangunguna. Sumainyo ang Panginoon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, ngayon paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Sila'y tutuyain nila, luluran, hahagupin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami sa katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na dadanasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Ang ganda po ng detalye na narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Ang sabi sa Ebanghelyo natin ngayon, sila'y patungong Jerusalem at nauuna sa kanila si Jesus. Kahapon narinig natin at nung isang araw, yung mga pagbasa tungkol sa pagsunod sa Panginoon. Narinig natin nung Lunes, tinanong ng isang binatang mayaman, si Jesus, paano po ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Bukod sa pagsunod ng utos, sabi ni Jesus, iwan mo ang lahat ng mga makamundong ari-arian mo, ipamigay mo ito sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, maging malaya ka mula sa anumang mga pinanghahawakan sa mundong ito. Dahil yan ay hadlang para ikaw ay makasunod. Kahapon, ang pinagnilayan naman natin ay si Pedro na sinasabi niya, siya iniwan na niya lahat. Ang sabi naman ng Panginoon, kung iiwan ninyong lahat, ako ang magpupuno sa anumang mga kakailanganin ninyo.
yung iniwan ninyo, ibabalik ko ng ibayo pa, ng doble pa, o ng higit pa. At ngayon, nakatutuwang pakinggan na si Jesus ay nangunguna sa kanila paakyat ng Jerusalem. Alam natin na si Jesus alam natin kung ano mangyayari sa Jerusalem. Si Jesus ay magpapakasakit at doon siya mamamatay. At alam ni Jesus yun, dahil pinapaliwanag niya sa Ebanghelyo ngayon. Pero tingnan ninyo yung confidence niya. Malinaw sa kanya na hindi maganda yung mangyayari sa kanya doon. Pero nangunguna siya sa daan. Ibig sabihin, wala siyang pangamba. Ibig sabihin, malakas ang loob niya. At nakakatuwang isipin yun dahil tayo, madalas takot tayo sa paghihirap. Meron ba ditong hindi natatakot sa paghihirap? Taas ang kamay. Halos lahat naman yata tayo natatakot na mahirapan, di ba? Kaya nga lahat ng naiimbento ngayon ng mga bagay-bagay, pinadadali yung buhay natin kasi takot tayong mahirapan. Ganon din yung mga alagad. Maraming beses nang sinasabi ni Jesus na kinakailangan magtiis ang sino mang gustong sumunod sa Kanya. Matagal nang sinasabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, yung sasapitin niya sa Jerusalem, pero ayaw nilang maniwala o sadyang nagbibingi-bingihan lang sila. Bakit? Kasi pare-pareho silang may ambisyon. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, yung magkapatid, di ba, lumapit pa kay Jesus. Pagka po naghahari na kayo, pwede bang yung isa sa amin, isa kanan ninyo, yung isa sa kaliwa? Dahil ang iniisip nila, ang iniisip pa rin nila, pagpunta nila sa Jerusalem, palalayasin na ni Jesus yung mga dayuhan, lahat ng kaaway ng kanilang bansang Israel, at itatatag na niya ang bagong kaharian. Si Jesus ay magiging makapangyarihan at silang mga 12 apostol ay magiging gabinete o mga prinsipe ng kaharian. Yun yung ini-imagine nila. Kaya nga nagalit yung 10 alagad. Bakit? Naunahan sila nung 2 sa pagtatanong. Mga ambisyoso rin. Ganun talaga. Sapagkat dinedenay nila o hindi nila pinaniniwalaan o hindi nila pinapansin yung katotohanan na anong meron sa Jerusalem, hindi yung iniisip nilang tagumpay, kundi ang tagumpay ni Jesus laban sa magkamakasarili, laban sa kasalanan, ang tagumpay ng kanyang pag-ibig para sa sangkatauhan. Yun ang tagumpay na mangyayari doon. At para mangyari yun, yayakapin ni Jesus ang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Minamahal kong mga kapatid, pinangungunahan tayo ni Jesus para wag tayong panghinaan ng loob na yakapin ang mga paghihirap na siyang daan para mapatunayan natin ang pagmamahal natin hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa-tao. Wag tayong matakot sa mga paghihirap. Nakikita ko maraming mga estudyante ngayon, mga bata. Ano ba kayo, mag-graduate? Gagraduate kayo? Oo. Mga anak, sa buhay na ito walang madali, ha? Shh! Makinig kayo. Mga anak, sa buhay na ito walang madali. Kaya wag kayong nagmamadali. At wag kayong iiwas sa mga bagay na hindi kayo komportable. Tandaan ninyo, yung mga maliliit na bagay na sinasabi sa inyo ng mga magulang ninyo o ng mga teachers ninyo. Halimbawa, ano ang dapat gawin sa higaan pagbangon? Anong dapat gawin? Anong iwanan? Nakabuyang-yang. Anong dapat gawin? Ligpitin. Ang maruming damit saan dapat ilagay? Sa marumihan, hindi kung saan ka naghubad na para kang ahas. Anong dapat gawin sa mga pinagkainan? Urungan. Madali ba yung mga bagay na yon? Madali o hindi?
Hindi. Anong sabihin yung madali, ayaw nyo ngang gawin? Kung madali, di ba, parang taus-puso nating gawin kahit hindi utusan eh. Pero tandaan ninyo, kahit mga simpleng bagay yan, mahirap gawin, pero pag ginawa mo, matututo ka sa buhay. Amen? Kapag nagawa mong magsipag na magligpit ng higaan, maghugas ng pinggan, at yung simpleng paglalagay ng maruming damit sa marumihan, pag yan ginagawa mo, kahit mahirap, unti-unti, mararanasan mo ang tagumpay balang araw. Kasi pag nasanay ka sa mga maliliit na hirap, sisiw na lang sa'yo yung mga malaking pagsubok na darating sa buhay mo. Amen ba yan? Pinangungunahan tayo ni Jesus sapagkat kahit siya'y Diyos, inako niya ang paghihirap para sa atin. Tayo, bakit ayaw na ayaw nating yakapin ito? Si Papa Pablo ika-6, Pope Paul VI, mahirap po yung desisyong ginawa niya na magkaroon ng reforma sa simbahan. Sinimulan ni John the 23rd, yung Second Vatican Council, ito po'y pinagpatuloy niya. Isa sa mga mabigat na desisyong kailangan gawin ni Pope Paul VI. Una, yung reform ng misa. Dati nakatalikod ang pari, humarap ang pari. Maraming binago sa paraan ng pagdiriwang ng misa. Lahat ba ng tao natuwa? Oo o hindi? Ay nako, tandaan ninyo, kapag may pagbabago, maraming nagagalit. Madaming sumasama loob. Alam naming mga pari yan. Pagka may binabago kami, pag may tinatama kami, may mga sumasama loob. Kaya hindi madali ang magdesisyon para sa alam naming mas makabubuti. Ganon si Pope Paul VI, pero inurungan ba niya? Hindi. Pinagpatuloy niya. Sapagkat si Jesus ang nangunguna. Kaya malakas ang loob, hindi dahil natural na may lakas ang kalooban, malakas ang loob sapagkat si Jesus ang nangunguna. Pangalawa, at ito ay related sa usapin nitong kamakailan, pinanindigan ni Pope Paul VI sa Humanae Vitae yung laban ng simbahan versus contraception, artificial insemination, yung mga artificial methods of family planning, tinutulan ng simbahan niya noong time ni Pope Paul VI. It was an unpopular document. Ibig sabihin, maraming mga obispo hindi sumang-ayon sa kanya. Pero siya, itinaguyod pa rin niya dahil naniwala siya na yun ang tama at yun ang sinasabi ng mabuting balita na dapat palaging maging bukas sa buhay ang mga mag-asawa. At pinanindigan ng simbahan yun sa pamamagitan ni Pope Paul VI dun sa kanyang dokumento na Humanae Vitae. Matapang siya, malakas ang kanyang loob. Hindi dahil sa matapang siya talaga, kundi alam niyang si Jesus ang nangunguna. Sana tayo ganun din. Ano man ang hamon sa buhay, mapagtagumpayan natin ito sapagkat sa lahat ng ating mga pinagdaraanan, si Jesus ang nangunguna. Kaya ano man ang dumating, ang lahat ay ating kayang-kaya. Amen. Papa San Pablo ika-6, ipanalangin mo kami. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre,
ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.